Pinangangambahan ng ina ng isang warrior o batang may sakit na si Noemi na tuluyan ng bumigay ang kanilang tahanan dahil sa sira-sira nitong pundasyon. Kaya unang pumasok sa kanyang isipan, magparesponde na bago pa mahuli ang lahat. Ang mga larawan at videong ito ay ibinahagi sa atin ni Noemi Arcibal. Kanya kasing ipinananawagan na mabigyan sila ng tulong na maipaayos ang kanilang bahay. Kung inyong mapapansin, ang mga pinagtagpi-tagping yero ang siyang nagsisilbing pader nila. At dahil dyan, kanilang pinangangambahan na ito ay maging mitsa na aksidente na maglalagay sa peligro sa kanyang pamilya, lalo na sa may sakit niyang anak na si Ellis. Ang panawagan na ito ni Noemi ang nagtulak sa Responde Team para alamin ang kanilang kasulukuyang sitwasyon. Agad nating tinungo ang kanilang tahanan sa Tanza 2 sa lungsod ng Navotas. At dito sa eskinitang ito, aming natagpuan ang tahanan ni Noemi. Tulad sa kanya mga ipinadalang larawan at video, makikita ang estado ng kanilang tahanan. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik at agad nating inalam kay Noemi ang kanilang tunay na sitwasyon. Bago pa man kami makapasok sa kanilang bahay, ay maingat kami sa pag-apak, lalo na't aminado siyang may kahinaan na ang mga pundasyon ng bahay. Ako nga po pala si Noemi Arcibal, 32 years old po. Sa ano po, dito po sa Tansados, Navotas City. Siguro po mga 10 years ago, 11 ganun. Naghanap kami ng bahay, nakita namin to. Itong side lang na to. Kasi po yung kabila po kasi lumipat ng pabahay. Tapos, ito nga, nag-rent po kami dito ng 800 a month. Tapos, yung nagkaroon po ng COVID, hinulugulugan po namin ng 10K. At ayon kay Noemi, ang bawat sulok ng kanyang bahay may butas. Ang kanilang bubong madalas tumatagas ang tubig kapag umuulan at ang mga kahoy na nagsisilbing haligi pinarupok na ng mga nagdaang bagyo. Umuulan, wala kami mahiga. Lalo pag pumunta rito yung tubig, ay basa talaga kami. Ang natitira lang to yung ito lang kasi itong dito maagos. Pag malakas po yung hangin talaga, as in parang matatanggal na yung dingding, yun, nag-evacuate po kami. Hindi rin sila ligtas sa iba pang kalamidad tulad na lamang ng lindol dahil ang bawat pagyanig, damang-dama nila. Ay, yung lindol, pag lumilindol po, lumalabas ako, pupunta ako dyan sa may ano kasi nga, baka nga biglang gumanon. Talagang yugyug talaga to, na pag ano kahit nga maglakad kay, gumagano na talaga to. At kahit delikadong pagtira nila sa maliit na kwartong ito, minabuti nilang manatili kaysa sa kalsada sila tumuloy. Ang asawang si Juanito na isang construction worker ay kakapiranggot lamang ang kinikita, kaya kulang para maitawid ang pangangailangan ng pamilya. Dagdag pa sa kondisyon ni Elise na may congenital microcephaly. Ang kinikita niya po araw-araw, sa isang araw po, 700 po. Dati po nag-online seller, kaso nga po, nistop po kasi na ubusan po kami ng puhunan. Kasi nga po yung pag nangailangan sa ilis ng mga daily needs niya po. Siguro mga 4 months siya, hindi pa siya nakakita. Ayun yung una ko pina-check up po sa Jose Reyes. Tapos hanggang mag-isang taon na siya, lagi ako nagpapala-up check up hanggang sa sinabi ng doktor po na po kami sa PGH. Pinapunta kami doon. Tapos doon ko po nalaman yung meron pala po siyang sakit na. Wala po talaga. Yung kailangan nga na i-dis, hindi ko po mabili. Kasi nga po kinakapos po kami. Kaya naman si Noemi, hindi na nahiyang manawagan pa sa social media upang sila'y marespondihan.
sana mapaayos po yung bahay namin para kasi nakakatakot po kasi yung bahay namin. Parang isang na lang hihip eh. Tanggal na eh. Kaya yun. Mga po kung saan na po ako lumalapit para lang makahanap ng makakatulong po dito sa bahay namin. Kaya, oras na para rumisponde. Dali-dali kaming namili ng mga materyales tulad ng plywood, mga pako at ilang pangkahoy para matiyak na magiging maayos at matibay na ang kanilang matitirhan. Maraming salamat nga po pala sa Net25 at sa nagresponde po sa aming bahay kahit sira-sira na. Maraming salamat po. Sana marami pa po kayong matulungan. Ang isang ina, gagawin ang lahat para maging maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak. Ang simpleng hiling ni Noemi, nagbigay daan upang matupad ng programa ang matagal nilang kailangan. At sa unti-unting pagbuo ng kanilang bagong bahay, maaari na silang matulog ng payapa at nang walang iniisip na peligro sa kanilang buhay. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.